Ito po, kahit pa paano, magandang development, magandang balita rin. Yung pong mga ayuda, tupad, akap, at iba pang mga gawain ng ibang departamento tulad ng Department of Labor sa tupad, Department of Social Welfare Development tungkol sa mga ayuda, porpoise, at iba pa. Sila na lang po ang magpapatupad nito at gagamit ng perang yan sa susunod na taon 2026. Yan po ang kinumpirma ng Malacanang dito sa proposed budget na isinumiti na sa Kongreso at Senado for approval. Tinanggal na po sa mga politiko. Yan ang magandang balita. Tinanggal na sa Kongreso. Yun na yung original na proposed budget. Kaya ating bantayan, baka singitan na naman. Kasi ganun po ang ginagawa ng Kongreso. Yung kailang power na realignment, yun ang kailang ginagawa eh. Kasi nga, tulad na sinabi ko sa inyo, ang proposed budget, halimbawa tulad nito, 6.7 trillion, yan po hindi pwedeng bawasan at dagdagan ng mga congressman at senador. Pero pwede nilang realignment, bawasan yung iba, ilagay sa iba, ganun po. So dito sa proposed budget, wala nang akap, ayuda at iba pa na pinagkakaloob sa Kongreso at Senador para silang mamahagi niyan, para hindi mapolitika ang ayuda sa ating mga kababayan. Executive Department na ang magpapatupad. Kaya lang, dahil po sa power ng Kongreso at Senado, Committee on Appropriation, Committee on Finance na siyang babalangkas nito, pwede nilang singitan ulit eh. Pwede nilang isingit yan. Kaya po ating bantayan. Yang singit sa budget tungkol sa mga project, yan po ay laganap na nangyayari. Madalas nangyayari taon-taon. Ang sabi ngayon ng Pangulo, yan ang ating panghawakan. Lahat ng proposed project at budget na hindi kasama sa original na recommendation ng Office of the President doon sa napakakapal na mga libro na isinumiti sa Kongreso at Senado ay hindi niya papayagan. So sana bigyan ng Kongreso at Senado ng pagkakataon ng Pangulo ng mahababang oras para kanyang reviewin ang proposed budget na ito after nilang balangkasin. So sana bago matapos ang December o first week pa lang ng December, maisumitin na nila yung proposed budget para yan naman so may balik sa Senado para ma-review mabuti kung nasingitan ba o hindi. Kasi alam ng Pangulo na yung insertion, singit sa mga proyekto at ayuda, doon na nagsisimula ang korupsyon. Yun po yung purpose kung bakit niya ipinagbabawal na. Kung yung magunita, halos lahat ng congressman umiikot-ikot sa mga probinsya kahit walang kalamidad. May tupad, may ayuda. Ang problema, hindi nakakarating. Yung tupad ay dapat Department of Labor dahil sa mga manggagawa yon. Yung ayuda sa mga kalamidad, dapat DSWD yon. Yung 4Ps para sa mga disabled person at senior citizen, DSWD rin yan, under the law. At yung akap na napakalaking pera, na kunwari pagkalinga sa mahirap, bakit politiko ang namumudmod, namimigay, tapos papalabasin kanila yon? Pera ng bayan yon. Gamit na gamit yan, mga ayudang yan for election. Personal na agenda ng mga politiko, yan po ay inalis na ng Pangulo dito sa bagong proposed budget. Kaya ating aantabayanan at ating pong babantayan yan. Sana huwag singitan, baka masingitan pa rin. Sana maging aktibo yung mga congressman na huwag silang pumayag sa insertion. Ganon din ang mga senador. Hindi ko lang alam sa Senado kung sinong gagawa ng malasakit na yun. Kasi ngayon ang nababanggit, yung mismo Senate President, di umano involved sa insertion. Paano kaya yung iba pang mga simpleng senador? Baka ganon din ang galaw. So, antindi po ng mga kalokohan sa paggawa ng budget, pag-approve ng budget, at implementation ng budget kapag ka nandyan na. Ganyan po ang katindi. Alam nyo kung napapagkatiwalaan lang natin ang mga naghahawak ng pera, dapat tayo mga Pilipino ay nakapokus na lang sa ating araw-araw na ginagawa, sa ating kaunlaran, trabaho natin, business natin, pag-aaral ng mga bata, at katahimikan ng bawat pamilya. Dapat yan ang focus natin eh. Pero napipilitan tayo ngayon na magbigay ng panahon para i-monitor ang galaw ng gobyerno. Para i-monitor kung tama ba ang ginagastos ng gobyerno, kung tama bang nagagamit ang pera. Pero ang masakit nito, nagbigay na tayo ng panahon sa kanilang bantayan, nakikita natin, inaabuso pa.
may nagsasamantala pa. At mismong nadidiskubre ng ating Pangulo ang kalokohan ng mga opisyal ng pamahalaan. Yan po yung masakla. Grabe yung mga pang-aabuso. Kaya atin pong bantayan mabuti. Huwag tayong magsawa. Kasi pag nagsawa kayo, tandaan nyo, pag pinagsawaan natin at binaliwala natin yung ating obligasyon at yung ginagawa ng gobyerno, patuloy tayong maghihirap. Hindi na tayo aangat. Patuloy tayong aabusuhin. Alam nyo, mga abusadong tao, patuloy yan habang walang pumapalag. Patuloy na gagawin yan hanggat hindi po sila nabubuo. Nabubuko na nga, nagpapalusot pa eh. Hindi lalo na pagka hindi sila nabubuko, hindi sila na-expose. Lalo pa kung gagawa ng kalokohan yan. Ganun po. So, hindi biro itong budget na ito for 2026. Masyadong malaki. Hindi nga ho makukolekta yan eh. Pangungutang yan eh. So, kayo naman mga umaasa ng mga ayuda, tupad, AKAP, 4Ps, kung ano man, ang lehitimo pong mga opisina ay inyong asahan. Ang Department of Labor, kung kayo manggagawa, DSWD, at iba pang ahensya. Huwag politiko. Pag dumaan sa politiko, hindi ko naman nilalahat, nababawasan. Hindi nakakarating sa inyo ang para sa inyo talaga. Yung 5,000 nagiging 3,000 na lang. Yung 1,000 nagiging 300 na lang. Yung 10,000 nagiging 4,000 na lang. Kasi habang dumadaan yan sa congressman, senador, congressman, executive department, o local official, lahat yan may kickback. Lahat yan ang umisyon. Kung di man lahat, marami dyan ang umisyon. Kaya kaunti lang ang nakakarating sa inyo. Huwag kayong pumayag doon. Kuhanan nyo ng picture or video, yung tinanggap nyong pera, i-expose nyo para malaman ng mga kinaukulan kung tama ba yung nakarating sa inyo. Huwag kayong matuwa sa halagang 1,000, 3,000. Hindi yan ang totoo. Mas malaki dyan ang inilaang pondo ng gobyerno, pero bakit kayo natutuwa sa halagang 1,000, 3,000? Kinangkong yan, binawasan yan. Hindi yan ang talagang dapat makatanggap sa inyo. Malaki po ang dapat matanggap nyo. Okay? Dahil sa inilalaang pondo. So itong pag-alis ng Executive Department sa mga politiko ng lahat ng klaseng ayuda, isang magandang development. Huwag lang sanang masingitan, huwag lang sanang isingit na naman habang magkakaroon ng deliberation sa budget ng Kongreso at Senado, kasi sila po ang merong authority na magbalangkas yan. Kaya yung pagsisingit nagagawa rin nila. Ating panghawakan ang sinabi ng Pangulo na hindi niya aaproban, hindi niya pipirmahan ang mga budget na ito pag bumalik sa kanya ang libro pagkatapos ng Senado at Kongreso, kung malayo sa kanyang original na programa at malayo sa kanyang original na proposed budget yung kanyang makikita pagdating sa final. Yan po sa December mangyayari. Suportahan natin. Maganda yan. Lumalaban ng Pangulo sa korupsyon. Kaya ating tulungan yan. Yung kanyang mga expose, yung kanyang panawagan, isumbong sa Pangulo, magsumbong po kayo. Kung saan may mga project dyan na nakatiwangwang, may mga project dyan hindi natuloy, may mga project dyan ilang taon na walang pagbabago. Yan po ay korupsyon. Kompleto ang pondo niyan, pero hindi nakarating. At inyong isumbong sino ang naggawa ng project na yan, sinong kontraktor niyan, sino ang mayor dyan, gobernador, o congressman ninyo, o senador na nakikialam dyan. Yan ang magagawa ng mga Pilipino.